Hello mga ka-filters, pag-usapan po natin ang isang post ng isang bobong DDS na ang sabi niya dito, nang dahil kay PBBM nagkawatak-watak ang mga Pilipino. Gunggong, bobo, tanga. Bakit sa tingin mo, kailan ba nagkasundo-sundo ang mga Pilipino? Sa tingin mo, mga loyalista lang ba ang galit sa pandarambong, panloloko, pagnanakaw, pagpatay ng mga Duterte? Hindi. Nandiyan ang dilawan, pinklawan, blue, puti, aktivista, mga kabataan, mga biktima, lahat-lahat na galit sa mga Duterte. Kailan ba nag-unite ang mga tao? Huwag na natin sabihin mga Pilipino, ang mga tao na lang. Umiikot ka sa buong mundo. Nakapag-travel ka na ba? Kailan pa nag-unite ang mga Pilipino? Kasi may kanya-kanya silang paniniwala, pag-iisip, opinyon. Sa pagboto na lang nga, di ba? Sa pagboto na lang, hiwa-hiwalay po tayo ng binoboto kasi iba-iba yung mga paniniwala natin, paninindigan natin, yung opinion natin. Doon tayo naniniwala sa politiko na ito. Umpisa mo na lang sa barangay. Kailan ba kapag botohan? Kailan ba nag-unite? Kailan ba naging iisa ang boto? Malamang sa Davao meron. Iisa ng pag-iisip eh. Tatawa ako talaga sa mga Bisaya. Ay, Diyos ko. Anyway, so, sa barangay. Umpisa natin sa barangay. Kasi kung sinasabi mong nagkawatak-watak ang mga Pilipino, wala na tayong botohan na mangyayari. Sa barangay pa lang ang dami ng kumakandidato, kanya-kanyang boto ang mga tao. Kanya-kanya ng opinion, paniniwala, kanya-kanya ng politiko. So, doon pa lang watak-watak na. Marcos Senior pa lang, watak-watak na kasi merong may mga Marcos loyalist, may mga Aquino loyalist. Pagkatapos ng Marcos, sino sumunod ba? Si Ramos. Ilan ang nakalaban ni Ramos as president? Watak-watak din, di ba? Pagkatapos ni Ramos, Erap. Tapos naupo si Maliit, si Arroyo. Tapos Pinoy. Tapos Duterte. Nagkataon lang na talagang kami ay mga disiplinado at nirerespeto namin yung mga nauupong presidente. Hanggang sa panahon ni Digong. Kahit alam namin na napakaraming anomalya, korupsyon, pandarambong, na nahimik kami kasi siya na yung presidente eh. May magagawa pa ba kami? Nirespeto namin yon. Hindi namin ginulo, hinayaan namin na maupo siya. Manahimik siya, magtrabaho siya, gawin niya yung trabaho niya. Dahil pwede naman niyang habulin after ng kanyang term. Ganun ang pag-iisip namin. Hinayaan namin magtrabaho. Ngayon, sinasabi niyo, panahon ni PBBM nagkawatak-watak, hindi. Hindi nagkawatak-watak. Nanggugulo kayo. Nanggugulo kayo kasi hindi niyo matanggap na hinahabol ng hustisya si Digong na umalis na sa posisyon. At hindi matanggap ng mga Duterte na wala na sila sa posisyon. Gusto nilang manatili sa kapangyarihan nationwide, national. Ayaw nila ng lokal. Hindi na sila makontento ngayon sa lokal. Ayaw na nila yung baluarte nila na Davao. Gusto nila ang hawakan na nila buong Pilipinas. Which is nagawa naman ni Digo kasi nakapagtanim siya ng 12 na SC, di ba? Tapos yung sa ombudsman, yung nga lang napalitan na ni PBBM, isa rin si Martires na walang kwenta. So yun, huwag mo sasabihin nagkawatak-watak na kay PBBM. Matagal na tayong mga watak-watak dahil kanya-kanya tayo ng opinion at paniniwala. Huwag kang gunggong. Kasi kung pare-pareho tayo ng pag-iisip at paniniwala, wala nang botohan na mangyayari. Sa barangay pa lang nga eleksyon pa lang sa barangay, nagkakagulo na kayo di ba? Eleksyon pa lang sa lokal, nagpapatayan na. What more sa national pa? Sadyang kami, tahimik lang kami nung nanunungkulan si Digong. Kahit alam na namin may mga anomalya, tahimik na lang kami. Ba't namin i-stressin ang mga sarili namin? Kaso kayo, nanggugulo kayo. Hindi nyo matanggap yung tatay nyong preso na naging karton na nandun sa dahig. Hindi nyo matanggap na itong mga Bisayang leader na ito na hanggang lang sila, Davao. Kasi na-experience na namin yung kanilang panunungkulan bilang sa nasyonal. Palpak, nagnakaw lamang.
At hindi na kami uulit sa Bisayang hindi na kami uulit sa Bisayang presidente. Never again. Never. Ginulo. At ginugulo ngayon ng mga Bisaya. Nanggugulo hanggang Luzon. Doon na lang kayo sa lugar ninyo. Balwarte kayo doon, di ba? Doon kayo. Okay kayo doon na lang kayo. Bahala kayo mabulok doon. Pag nakawan kayo, wala kaming pakialam. Wala na kaming pakialam. Huwag nyo lang kaming idamay dito sa Luzon. Huwag kayong manggulo dito sa Luzon. Iuwi nyo si Sara doon sa Davao. Na pang barangay lamang ang alam. Pang barangay level, pati salita, pati trabaho. Po, nakakahiya. Ang kakapanga ng mga pagmumukha nito no? Hindi ko po nila lahat yung mga ibang Bisaya. Kapag sila ay nililindol, binabagyo, saan sila tumatawag? Sa national. Sa national po sila tumatawag. Pero yung kinikita ng bayan nila, saan napupunta? Sa munisipyo, sa mayor ninyo. Na dapat inilalagay doon sa mga proyekto ng inyong bayan. Pero kapag kayo binabaha, nalalandslide, nililindol, may anong klaseng sunog, sakuna, kanino po humihingi ng tulong? Nasaan ang presidente? Nasaan ang mga ulol? Dapat sa inyo kalimutan. Dapat sa inyo kalimutan na no? Mga wala kayong pag-iisip. Para kayong kulto. Tapos ang hahanapin nyo, presidente. Tapos hihingi kayo ng tulong sa national. Sino ba ang nakikinabang sa mga tax, sa mga businessman sa bayan ninyo? Hindi ba yung mayor ninyo? Hindi ba yung munisipyo ninyo? Bakit kayo humihingi ng tulong sa national? Bakit hindi nyo kaya? Akala ko bang kaya nyong tumayo sa sarili ninyo? Bakit kayo humihingi ng ng tulong sa national? Sa national budget kung kaya nyo tumayo sa mga sarili ninyo. Kaya kaya yabang po ng mga hindi ko nilalahat ng mga ibang Bisaya sa social media. Kahit nga po kami, Pampanga, hindi namin kayang tumayo sa sarili namin. Kailangan namin ng tulong ng national. Yes, sinasabi nila, mga Kapampangan, mayabang. Yes po, mayabang po kami. Pero hindi po kami mga bastos. Hindi kami mga bastos. Marunong kaming rumuspeto sa may termino ng termino. At hindi kami kayang budulin. Hindi kami kayang budulin ng dahil nga siguro mayabang kami, mukha kaming pera. Sabi ng iba, mukhang pera, mayabang. Siguro nga, dahil kami mukhang pera, mayabang, hindi kami basta-basta mabubudol. Galit kami pag nakakarinig kami ng nakaw. Naiinis kami. Kahit, ewan ko lang po Pero ako ganyan na paniniwala ko. Kapag nakarinig ako ng ay ang ganda ng ginagawa. Ay kaso merong sablay. May pagnanakaw. May budget ng pork barrel. Naglabas ako ng video ng mga taga Pampanga. District 1, District 2, 3 and 4 ng mga kongresista. Diba? Billion ang budget. Nasa ng budget ng Pampanga. So, kahit sabihin kaalyado ka ni PBBM, leche ka. Ang tinatanong ko yung pera ng Pampanga, diba? District 1, District 2, 3 and 4, 7 billion, 6 billion, 5 billion, 4 billion. Asan ang pera mga congressman? So yan ang sinasabi ko, walang unite. Huwag nagkawatak-watak daw ang mga Pilipino dahil daw kay PBBM. Gunggong. Grade 1? Bati tayo? Ganon?